Feeling mo ba na pag-iiwanan ka na ng friends at mga kakilala mo? Ayan ka na naman, nag-scroll ka sa social media. Tapos nakita mo mga friends mo, nagta-travel o kumakain sa mamahaling restaurant. Tapos ikaw, napaisip, grabe, ang pobre ko naman. Kailan ba talaga ako yayaman? My friend, huwag mong i-down ang sarili mo. Hindi mo lang napapansin. Pero blessed ka na. Minsan kasi, masyado tayong nakatutok sa kulang at nakakalimutan nating i-appreciate yung progress na meron tayo. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang 10 signs na you're doing well financially kahit hindi mo ramdam. Habang nanonood ka, subukan mo i-score ang sarili mo out of 10. Ilan kaya ang signs na meron ka na ngayon? Diyan mo malalaman kung gaano ka na financially healthy. At sa sign number 5 mamaya, malalaman mo kung bakit isang simpleng asset lang pwedeng magpabago sa buhay mo, kaya huwag kang aalis. Sign number 1, may emergency fund. Kung parati kang tumututok sa aming mga videos, ilang beses ko nang nasabi ito at gaano ka-importante ang emergency fund. At kung ikaw, may ipon ka na nakalaan lang para sa biglaang gastos like hospital bills, aksidente, o biglaang uwi sa probinsya, ibig sabihin, prepared ka sa life's surprises. Maraming Pinoy wala nito. Kapag may emergency, uutang agad o manghihiram. Parang payong sa tag-ulan, kaibigan, hindi mo gustong gamitin. Pero pag bumuhos, happy ka na meron ka. Kahit 10,000 lang sa ngayon ang laman ng emergency fund mo, malaking ginhawa na kapag kailangan. Ang mahalaga, hindi mo ginagalaw yan para lang bumili ng bagong gadget. Kung tingin mo maliit lang yan, sa number 2, malalaman mo kung bakit kahit maliit na ipon, game changer na. Sign number 2, nakakapagbayad ng utang on time. Kung lagi kang on time sa pagbabayad ng bills at loans, ibig sabihin, kontrolado mo ang pera mo. Hindi ka takot sa due date at hindi ka tinatawagan ng unknown number para maningil. Dati parang horror movie kapag may tumatawag sa'yo. Ngayon, kahit sagutin mo, hindi ka na nanginginig. Kapag on-time payment, no penalty, no dagdag interest. Ito ang sign na marunong ka mag-prioritize at may disiplina sa pera. Pero kahit on-time ka sa pagbabayad, kung wala ka namang tinatabi para sa sarili mo, kulang pa rin. Yan ang pag-uusapan natin next. Sign number 3, may consistent savings habit. Hindi sa laki ng ipon ng sukatan, kundi sa consistency. Kahit 500 pesos lang kada buwan, basta tuloy-tuloy, lalaki rin yan sa paglipas ng panahon. Mas okay ang maliit pero totoo kaysa malaking drawing lang. Parang diet, paunti-unti pero tuloy-tuloy. Hindi yung todo ngayon, bukas unlimited rice na. Kapag nasanay ka magtabi bago gumastos, ibig sabihin inuuna mo ang future mo. Yan ang tunay na susi sa pagyaman. Discipline over motivation. At kung OFW ka, yung number 4 siguradong relatable sa'yo kasi ito yung perfect balance ng pagtulong at pag-aalaga sa sarili. Sign number 4, nakakapagpadala sa pamilya at may natitira pa. Para sa OFWs at breadwinners, malaking achievement kapag kaya mo magpadala sa pamilya at sabay may natitira para sa sarili mong savings o investment. Parang sa eroplano, isuot mo muna ang oxygen mask mo bago ka tumulong sa iba. Kasi kung ikaw mismo hirap na, paano ka makakatulong sa iba? Ito ay sign na hindi ka ubos biyaya at may foresight ka para sa sarili mong kinabukasan. Sign number 5, may investments ka. Hindi kailangan bilyon ang iyong investment. Kahit maliit lang tulad ng Pag-ibig MP2, mutual funds, stocks o maliit na negosyo. Basta kumikita kahit hindi mo bantayan 24/7. Parang sari-sari store, kahit nasa trabaho ka o tulog ka at may tauhan kang nagmamanage neto, may pumapasok na kita. Kahit piso-piso lang, pag pinagsama-sama, lalaki din yan. Ito ang sign na hindi ka lang umaasa sa isang income source. May assets ka na pwedeng magdala ng passive income. Pero hindi lang investments ang signs ng progress ha. Yung number 6, ipapakita sa'yo na pwede kang mag-enjoy nang hindi sumisira sa budget mo. Sign number 6, kaya mo mag-budget nang hindi nababawasan ang iyong quality of life. Kapag marunong ka mag-budget pero hindi ka gutom at hindi ka deprived, ibig sabihin balance ang finances mo. Budget na may kasamang milk tea paminsan-minsan, yan ang buhay, hindi yung tipid na parang pinitensya. Kung kaya mo mag-enjoy nang hindi sumisira sa savings o bills mo, ibig sabihin na master mo na ang tinatawag na smart spending. Aaminin ko, dati ganyan ako.
Ipon kung ipon. Lahat ng natira pagkabayad ng renta at bills, diretso na sa aking savings account. Hanggang sa napansin ko, hindi ko na pala na-enjoy ang pera ko. Para na akong na-burnout sa trabaho. Kaya gumawa ako ng pagbabago. Nag-reward ako sa sarili ko after small wins. Halimbawa, pagkatapos maglinis ng bahay at pagod na pagod, minsan o-order ng McDo o ice cream. Kapag nahit ko kota ko sa work, nagpapamassage ako para relax ang aking likod since 8 hours ako nakaupo sa work. At alam mo ang resulta? Mas motivated ako magtrabaho, mas ganado kumita, at mas nakakaipon pa ako. Kasi balance is the key, kaibigan. Sign number 7, may malinaw na goals at timeline. May pangarap ka? Mas maganda kung may plano at target date kung kailan mo ito maaabot. Hindi yung bahala na si Batman. Kahit si Batman may Batcave fund at deadline sa bawat mission. Kapag alam mo kung kailan mo gustong bumili ng bahay o mag-retire at may steps ka para doon, ibang level ng maturity yan pagdating sa usapang pera. Halimbawa, nung nagpaplano kami ng misis ko bumili ng bahay, hindi lang namin sinabi na gusto namin ng sariling bahay. Pinag-usapan namin kung magkano ang down payment, magkano dapat itabi buwan-buwan at target naming makabili by 2023. With proper planning, natupad namin at syempre, lahat ng ito possible lang dahil sa tulong ni Lord. Praise to God. Kabaliktaran nito yung puro pangarap lang. Mag-iipon ako para sa hardware store. Pero walang konkretong plano. Ang ending, 10 taon na ang lumipas, pangarap pa rin. My friend, tandaan, pangarap plus plano plus action is equal to results. Sign number 8, nakakapag-share o tumulong sa iba ng hindi nalulugi. Kung kaya mo magbigay o mag-donate ng hindi naapektuhan ng savings at bills mo, malaking sign yan na healthy ang finances mo. Hindi yung tumulong ka nga pero ikaw naman ang nagtatago sa landlord mo kasi wala ka ng pambayad ng renta. Kaibigan, iba ang generosity na may wisdom kaysa generosity na pabigat sa sarili. Kapag kaya mo mag-share ng blessings tulad ng magpa-load sa pamangkin, magbigay ng pangbaon o kahit simpleng libre ng Jollibee meal sa iyong pamilya, at hindi mo kailangan mag-alala kung makakabayad ka ba ng bills, ibig sabihin, lampas ka na sa survival stage. Ako mismo, isa ito sa goals namin ng misis ko, maging financially stable para makabless din sa iba, lalo na sa pamilya namin. Lalo na ngayon, napapalapit na sa retirement age ang mga magulang namin. Gusto naming masiguro na hindi sila mahihirapan. Tayong mga Pinoy, family-oriented talaga. Kaya kung goal mo rin na iahon ang pamilya mo at makatulong sa iba, kaibigan, tiyak na pagpapalain ka ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy lang, kahit pagod, kahit stress sa trabaho, huwag kang bibitaw. Dahil tandaan, hindi ka nag-iisa, lagi tayong ginagabayan ng nasa itaas. Sign number 9, may stable at reliable income source. Kung may consistent na income source ka, sweldo, maliit na negosyo o side hustle, malaking ginhawa yan sa buhay. Kapag alam mong may papasok na pera buwan-buwan, mas kampante ka mag-budget, magbayad ng bills at magtabi para sa savings. Masarap patulog kapag alam mong may darating na sweldo sa susunod na cut-off. Hindi ka parang naglalaro ng tongits na umaasa lang sa swerte. Stable income means predictable expenses, less stress at mas malinaw na future. At sa number 10, makikita mo ang ultimate sign na financially okay ka na. Sign number 10, may peace of mind sa pera. Ito ang ultimate sign ng financial stability, peace of mind. Kapag hindi ka na kinakabahan tuwing may darating na bill at natutulog ka ng mahimbing sa gabi, ibig sabihin, kontrolado mo na ang pera mo. Hindi ka natakot sa due date. Hindi ka na kinakabahan sa unknown number na tumatawag. Kaibigan, kapag may peace of mind ka pagdating sa pera, mas importante pa yan kumpara sa bagong iPhone, brand new car, branded clothes and bag o magkaroon ng sariling bahay. Kasi kahit gaano kaganda ang phone mo, kung punong-puno ka ng utang, hindi ka rin makangiti. Pero kung maayos ang finances mo, kahit simpleng phone lang ang gamit mo, ang gaan sa pakiramdam. Ito ang punto kung saan hawak mo na ang pera mo, hindi ka na hinahabol nito, hindi ka na alipin ng utang o gastos, ikaw na ang may kontrol. Kaya tandaan, ito ang tunay na yaman, hindi lang pera sa bulsa, kundi kapayapaan sa puso at isip. My friends, kung kahit 5 lang sa mga signs na to ay meron ka, congratulations! Mas well-off ka financially kaysa sa iniisip mo. Kaya ipagpatuloy mo lang ang disiplina pagdating sa pera. And I hope lahat tayo yayaman din soon.